Isang magandang araw mga kalapatids. At sa rin JC Pigeon Puncher. Ako nga pala si Erlando Rupido ng Pasay City, aka No Peds Line. Proud Puncher. Salamat sa pagkakataong ito, ako ay naimbitahan sa inyong programa dito sa JC Pigeon Puncher upang makapagbahagi ng aking mga natutunan at naging karanasan sa pigeon industry. Ang naging resulta ng race ko itong 2021, maganda naman kasi ang natapos na South, nag-super set winner ako. Young Bird, All Bird sa APR Club. Tapos nag-6 overall ako ng Master Breeder, 6 overall din ako ng pangmasa. Then itong natapos na summer race, nag-second overall ako sa MCPR Manila. Nag-solo ako ng Off Color 2, nag-second place ako ng Ilagan, nag-8th place ako ng Tugigaraw. Second overall champion ako. Sa akin kasi, mahilig talaga ako sa ibon. Elementary pa lang ako, may alaga na ako. Kaso ang alaga ko pa lang yan, mga netoy kung tawagin. Then 2005, may nagtayo ng club dito sa Santo Niño, yung tinatawag na street fight. Diyan ako nagsimula maglaro. Kaso nga lang, hindi tayo umuubra kasi wala tayong hawak ng magagandang linyada. Then 2005, ito na, sumalangit na si Jimmy D. Nakakuha ako sa kanya ng mga materyales. 5 ibon. Ngayon yung 5 ibon na yun, ayun yung pinaikot ko. Naglaro na ako na sa UPS noon. Then, nag-second place ako ng Bigan, nag-third place ako ng Lawag, nag-first place ako ng Balawan. Hanggang sa nagtuloy-tuloy, 2009, naglaro ako dito sa PPAC Maricaban. Nag-first overall ako, first overall champion, second overall champion. Tapos, lap winner ako ng lap ng Mindoro 1, lap winner ako ng Mindoro 2. Tuloy-tuloy yun, tapos nagpalaro sila ng South Young Bird. Ako pa rin ang nag-overall champion. Ngayon, yung ibon na nag-overall champion sa akin na 386 yung Sing-Sing, yun ang nag-produce sa akin ng maraming winner. Naglabas ng overall champion din yung anak niya. Nag-MacArthur Clock. Tapos yung mga nag-MacArthur Clock ko, naging producer ko din yun. Hanggang ngayon, yun lang ang gamit ko. Pinaikot-ikot ko lang yung linyada ko sa kanila. Sa mentor, masasabi ko kasi wala eh. Parang kinapa ko lang talaga siya. Kaso mahabang proseso. Tuloy-tuloy lang siya. Tapos, mas maigi nga ngayon, may mga YouTube nang tinatawag eh. Dahil dyan, marami kang matututunan. Ako, marami na akong alam, pero nanonood pa rin ako, dagdag idea, kumbaga. Siyempre, ang pagkakalapati naman, walang katapusang sasaliksik yan eh. Kailangan habang tumatagal, gumagaling yung alaga mo. Magdagdag ka ng dabis na linyada. Sa akin, mas gusto kong karera, yung tirik yung araw, pero weather. Kasi mas magaling yung ibon ko sa ganun. Yung fair weather, talagang uuwi at uuwi kahit dulo. Hanggang Tacloban, magkaklak siya. Pag ismas kasi, masasabi ko sa ismas, walang magaling eh. 50-50 yung ibon. Pag nagklak ka, okay. Pero pag nagklak ka, wala. Kaya mas maganda sa akin yung fair weather talaga. Sa akin, mas gusto ko north. Kasi, south pala, correction. South. Kasi mas kapado ko na yung linyada ko ng south kaysa sa north. Kasi sa north, medyo ismas lagi eh. Pero pagdating naman sa south, long distance ang labanan, patibayan na ng ibon, linyada kumbaga. Mas maganda sa akin, matandang ibon ng panlaban sa south. Kasi long distance yan eh. Hindi kakayanin ng mga bata, lalo na kapag nag-hard race. Lamang ang matandang ibon dyan, patibayan sa init. Hanggang dulo talaga uuwi ang kanyan. Depende sa alaga mo sa sistema mo ng pagkukondisyon. Kasi hindi naman po pwede yung alaga-alaga ka lang. Kahit anong ganda ng ibon mo, kapag maling sistema mo, walang mapupulot. Sa pairing naman, hindi ako nasa physical, hindi ako natingin sa peds. Kasi tested ko ng ibon ko, walang mga pedigree yan. Pero talagang lumalaban sila ng kukuha ng gandulo. Ang pagkukondisyon ko ng breeder ko, siyempre number 1 yan, pupurgayin ko muna yan. Then paligo. Pa-flashing ako niyan. Antibacterial. Multivitamins na ako niyan hanggang 21 days. Tsaka ko sila, pero i-check ko muna kung maganda yung kondisyon niya bago ko sila ipagsama. Para yung iaanak nila talagang malakas, healthy. Kasi dun pa lang, lumalabang ka na eh. Hindi katulad yung karera, hindi pa doon ang nag-uumpisa. Nag-uumpisa talaga yung sa pagbibreed mo ng inakay.
Dapat malakas yung ibon mo, maganda, hindi yung sakitin. Cleansing, nagki-cleansing ako niya, nagbibigay ako ng minsan nagpapalit, dalawa kasi ginagamit ko. Nagdo-Dobitron ako minsan. Tapos sa breed naman, nagki-cleansing ako yung Doxy Plus. Yan ang pinaka-cleansing ko niyan. Palitan lang sila. Kasi tested ko na silang gamutin, hindi na ako nagpapalit ng iba. Ang vaccine, bagba-vaccine ako niyan. Importante yan. Papaliwanag ko sa inyo kasi dati hindi talaga ako nagbabakuna para sa mga newbie. Hindi ako nagbabakuna. Pero isang beses daw nag-vaccine, tinamaan lahat ng North ko. 13 pieces, pinatay ko lahat yun. Doon ako nadala. Kaya sabi ko, yearly magbabaksin ako 2 beses. Nagbabaksin ako niyan, 27 days, babakunahan ko na. First shot niya, high Paviar. After 3 days, tsaka ko siya isasama sa loop. Ngayon, ang second dose, ang second vaccine niya, booster na yon. 2 weeks before mag-start ng training, babakunahan na namin uli yan. Para safe na yung ibon mo, hindi ka nakakaba-kaba. Tamaan ng baliling. Kasi pag tinamaan ng baliling yung ibon mo, sayang yung pagkakondisyon mo, sayang yung ginastos mo, sayang din yung ibon mo. Sa mga breed naman na pagkatapos i-breed, tapos hindi nakakatayo, biray nyo lang ng calcium. Calcium lactate, tapos pakainin nyo din siya ng grits kasi baka kulang sa calcium yung buto niya eh. Mahina siya pagkatapos ng breed. Siyempre, sustansya ng katawan niya, nabigay niya sa anak niya. Mas maganda yung may suporta ka din ng calcium. Mas maganda nga yun, habang nagsusubo siya, meron kay Pink Mineral. Yan, number 1 yan. Redstone, grits. Ayan ang mga the best na binibigay habang nagsusubo. Kasi kailangan ng ina kaya calcium. Ang paganda ng katawan, patigas ng buto. Pink Mineral, yan. Kailangan ng breed. Sa one eye cold naman, pag tinamaan yung isa ng ibong ko, lahat yan, binibigyan ko na sila. Kumbaga, protection na rin sa iba para hindi na kumalat yung one eye cold. Yung merong one eye cold sa akin, ini-straight ko ng 5 days yan. Ngayon, pag hindi na kaya ng 5 days, i-straight ko ng 7 days. Ang binibigay ko lang yan, Doxy Plus. Araw-araw yun, once a day yun. Going light. Ang ginagamit ko lang dyan, T2S powder, kulay blue. Tuwing umaga. Tapos ang tubig niya, plain water lang. Ihahalo mo siya doon sa plain water. And then hapon, titirahin mo naman siya ng glucose para hindi bumagsak yung resistensya niya. Hindi siya ma-stress ng gusto sa T2S na gamot na binigay mo. Bulutong, tinamaan din ako niyan, pero wala kasi talagang gamot ang bulutong. Ang ginagawa ko niyan, pinapalakas ko yung immune system niya. Sinusubukan ko ng Ideal, tapos yung tubig niya, nilalagyan ko ng electrolytes. Sa sipon, 2 ginagamit ko. Panglahatan sila, Betracin Gold. Then, kung gusto mo namang yung subo naman, yung Doxy Plus din, pwede rin, lahatin mo sila. Kasi ang sipon ng madaling gamutin. Sa Motivate naman, pag nagkakarera ako niyan, hindi sa pagbubuhat ng bangko yung nilaroan ko ngayon sa Manila, MCPR, 5 straight pulling ako nun. Sa central pulling, tapos last pulling namin, nakuha ko pa yung sabit na 500 at saka area pulling nila sa main. Ang Motivate na ginagamit yan, bigyan nyo lang ng pares. Maglagay kayo ng hawla sa loob. Pagsasamahin nyo lang yan sila sa araw ng basketing. Kasi ang ibon nun parang tao yan eh. Uuwi yan, syempre andun yung asawa niya. Alam mo na, sabik yan siya. Di ba? Sa inakay naman, winawalay ko sila kapag marunong na talagang tumuka. Kasi hindi ako nagwawalay yung paumpisa pa lang. Mas maganda yung marunong na sila. Simula na nun, independent na sila, ililipat ko na sa ibang cage. Pero, babakunahan ko muna sila bago ko para safe na safe talaga, marunong na silang kumain. Hindi na sila na bubuli ng ibang kalapati. Sa viewing naman, 25 days nilalabas ko na yan sila eh. Kasi pag unang lagay mo yan sa labas na sa hawla, ayan yung gusto lang nilang lumabas. Hindi katulad pag nasanay na sila, i-viewing mo sila umaga hapon. Ayan, magiging komportable ka sa kanila. Hindi sila yung magpa-fly away ka agad pag pinalabas mo. Pero, pag pinalabas mo sila, ang ginagawa ko niyan, unang labas, gugupitan ko yung 9 in 10. 9 in 10 ang pakpak. Kasi pag hindi mo ginupitan, nilabas mo biglang pumitik yan, malaking posibilidad na mag-overfly sila. Sa race sa south kasi sa akin, gusto ko may edad yung ibon eh. Kasi patibayan yan eh. Long distance yan eh, hindi katulad sa north, hindi sa pag-ano. Ang north naman kasi parang middle distance lang siya. Mahirap lang sa north,
kapag inismas. Pero mas maganda sa North, bata. Kasi middle distance lang siya. Wag lang siyang iismasin. Kasi ang young bird, alam niyo naman, pag inismas yan, dadapo at dadapo yan. Mag-recover naman ako ng ibon pagdating galing sa race. Siyempre, papahinga ko muna konti yan. After 5 minutes, susubukan ko siya ng ideal. Paiinumin ko siya ng tubig na may electrolytes. Papahingayin ko muna siya. Then, papakainin ko na siya ng safflower. After 1 hour, kasi ang kalapati, kapag dating hindi naman kakain yan eh. After 1 hour, before nung painom mo sa kanya, kakain na yan. Sa akin, safflower ang binibigay ko. Tapos, sa conditioning, Monday. Pag halimbawa, yung kalapati mo dumating, may putik sa paa, sinusubukan ko ng Dobitron yan. May capsule ako, pinapainom ko sa kanya yan. Monday yan. Tuesday, nagpapaligo ako niyan. Kasi yan ang number 1 magpapatanggal ng stress ng kalapati mo. Ang Miyerkules naman, magsusubo na ako ng gamot natin yan, ng vitamins natin. Tuloy-tuloy yun, hanggang Friday. Pero huwag masyadong matapang, kasi pag masyadong matapang yung gamot mo, talagang uhawin yung ibon mo, lalo na kapag tinik yung araw. Then Friday, basketing na natin yan, di ba? I-relax mo na siya. Ako, hindi ako nagpapakawala na. Umaga lang ako nagpapakawala, hapon, hindi na ako nagpapakawala ng Friday niyan. Kasi nangyari yan dati, sumalpok yung ibon ko, ilo-load ko na lang. Mas maganda yung, ano na siya, safe na siya. Ilo-load mo na lang, huwag mo nang parondayin. And then, sa Friday, nagsusubo na ako niyan. Nagsusubo ako ng, pagkatapos kumain, nagsusubo ko ng gamot ko, vitamin sa kanila. Tsaka ako ngayon paiinumin. Ngayon, wala nang pakawala talaga. Relax na siya sa kulungan hanggang i-basket ko na lang sa loading station. Nga pala mga kalapatids, i-share ko pa pala sa inyo to yung memorable na nangyari sa akin sa race ng PHA MacArthur. Ganito yan. Panggabi kasi ako noon. Sabado ng gabi pumasok ako. Binitaw na ng MacArthur yung ibon sa Sabado ng umaga. Then, Linggo ng umaga, tulog ako. Tinising ako ng asawa ko. Ang sabi niya, hindi ka ba mag-aabang kasi may bitaw kayo ng MacArthur. Nung pag-akyat ko sa bubong nun, nandun na yung isang kalapati ko. Nasa loob na ng kulungan, pahingang-pahinga na siya. 6:51, naikla ko siya. Nag-number 17 siya sa PHA MacArthur. 2014 yun. Ito na. Sinowbird ko siya ngayon sa PHA kasi dapat after 2 hours, madala mo siya dun eh. Di na showbird ko na dun. May kaibigan naman akong taga-multinational. Si Jets Garachico. Ngayon, tinawagan ko siya. Sabi ko, Jets, baka pwede ka pa mag-abang sa bahay. Kasi may 2 pa akong kulang. Ngayon, pagdating niya dito sa amin, nandun na rin yung isa sa loob. Kinlock niya na yun. Nag-number 27 please naman yun. Di nandun na kami 2, nag-showbird na kami. Pag uwi namin ngayon, andito na rin yung isa. Yung araw na yun, 3 out of 3 ako. 2 clock sa PHA MacArthur. Number 17 at number 27. Ito nga pala yung trophy nung number 17 ko. Yan. Sa PHA. At ito naman yung number 27 ko. Sa PHA din yan. Ayun nga mga kapatids, sinare ko lang sa inyo mga... Ayun ang hindi ko makakalimutan talaga, yung race ng MacArthur na yan. Nagpauwi ako nang hindi ko naabangan, kahit isang ibon. Ang tips ko naman sa mga newbie, kumuha kayo ng mga quality ibon. Di bali ng mahal, kung quality naman, kasi isa lang ang gastos niyan eh. Mapa-quality o hindi quality, gagastos kay. Doon ka na sa quality, kahit mahal, at least ilalabang ka ng pupuan, hanggang dulong labanan. Hindi ka tulad pag hindi quality, wala. Try and error ka lang ng error. Pag quality, talagang lalabang ka yan hanggang dulo. Masisiyahan ka pa. Tuloy-tuloy ang laban yan. Tapos, kumuha kayo sa kilalang puncher, yung talagang nananalo. Lumalaban ng pupuan yung ibon, talagang sila mismo ang naglipad. Hindi yung nilipad nito. Kaya ano, ganun. Doon ka kumuha sa nananalong puncher. Yan. Tapos, kumuha ka din ng mentor yung hindi ka lolokohin. Kasi may mentor minsan, ito isubo mo, pagpa-practicean ka. Yung kilala mo na, yung talagang kaibigan ng turing. Hindi yung may kasabihan nga tayo, gabayan natin ng bago. Dahil tayo mga veterano na. Yan ang masasabi ko sa mga puncher na newbie. Shoutout sa 3 kaibigan ko talaga. Alvin Milalos, AJ Gabriel, Franny Tolentino. Kasi kapag may pasok ako, silang naglulod ng ibong ko. Malaking tulong sa akin yun. Kasi kung wala sila, wala tayong panalo. Sila nagdadala niyan hanggang derby. Talagang pasasalamat ako sa 3 yan. Tapos shoutout din kay Kapong Tumasar.
Si Bong Tomasar po pala, siya yung naglipad ng tatay ng Mac Negra at saka si Negra mismo. Shoutout kay Bong Tomasar. Siyempre sa kaibigan natin, Ryan Garrido, Jets Chico, Dan Davis, siyempre sa asawa ko, Nina Perez, sa anak ko, Jade, Earl Gabriel. Yun po, sa mga sa lahat, marami kayo, hindi ko na isa-isahin. O, so mga kalapatids, hanggang dito na lang. Sana may natutunan kayo sa aking mga payo na aking nabanggit. Mula dito sa channel JC Pigeon Puncher, ako nga pala muli, si Erlando Rupido, pa sa Pigeon Puncher. Bumabati ng isang magandang araw sa inyong lahat. Hanggang sa muli, maraming salamat, paalam. Gusto kong lumipad ng lumipad, papunta sa alapaap. Gusto kong lumipad ng lumipad, magkita na lang tayo doon sa ulap. Gusto ko